sa'yo, Mrs.? Adoption, sir. Adoption, ito na ba? Napansin ko kanina may kasama kayong bata. Opo. Yun ba yung batang adoption? Wala kang problema sa relasyon mo doon sa mister mo. Wala. Kasi isa sa mga tinitingnan sa adoption niya. Ba't kayo nag-a-adopt? Kasi hindi na po siya makabigay ng baby, sir. Okay. Sino nagdala sa inyo ng bata? Yung sa simbahan, sir. Bali, may kakilala ko sa simbahan. Sa simbahan? Opo. Saan nila nakuha itong bata? Sa sa Binondo. Alam ba ng nanay na iniluwal yung bata ng kanyang anak i-adopt? Opo. Paano niya nasabi na anak? May papel ba siyang pinarmahan? Mayroon po. Ito ba, legal ba yung proseso o basta lang pinasa dahil ayaw sa bata? Legal naman po, sir. Paano sa legal na Kasi sinasabi? mayroon kaming consent, sir, na pinirmahan. Yung simbahan, yung nag-refer sa akin na mayroon daw bata na nag-overdue. Yun na yan siya, sir. Bali, 3 days pa lang namin siyang kinuha doon sa nanay. Nag-overdue siya, sir, na yung parang nakakain na daw siya ng pupo. So dahil nag-overdue, pumasok kayo? Bali, sila yung sir, sila yung nag-offer talaga kasi hindi nila kaya yung pang-inject sa bata. Kanino siya lumapit? Doon sa kakilala namin sa simbahan, sir. Anong klaseng simbahan to? Yung chapel lang siya, sir. Kahit na tulungan ng simbahan na mailagay sa charity na hindi na mapapanganak agad para lang sa bata, naghanap pa sila ng bibili sa bata. Hindi naman. Para kasing binili na agad doon pa lang eh. Parang naharap tuloy yung magulang sa alanganin kasi ala siyang pera, gusto yung mga anak, para lang masalba ang bata, ibinenta niya. Alam mo ba kung magkano inject ng bata sa atin? Morning, afternoon yung sir, bali 1.5 every day. 1.5 every day. Oo, So in other words, kapalit ng inject ng bata ng tago 1.5, yun ang bata, bayad ninyo. Para buhayin ng bata, in-inject ka ng 1.5 morning, noon, and night time. Sige, 4-5 para mabuhay ang bata. So ang kondisyon, sa inyo yung bata. Oo, parang ganun, sir. Nasa amin na 3 days pa lang siya. Paglabas ng hospital, nasa amin na siya. Hindi, siyempre, dahil may kondisyon eh. 1.5 eh, di ba? Yun na. Anong tawag mo roon? Dahil lang meron kayong pera pag-injection. Kung siguro kung walang pera, kung may pera pang-injection yung nanay, baka yung nalagaan yan. Mas palagay. Hindi ko rin alam, sir, kasi Hindi mo alam, pangalawa na rin sandali. ko, sir. Huwag mo huhusgahan ang nanay, pangangailangan. Gusto mo ba ikay husgahan ng tao? Hindi po. Nakakita kayo ng oportunidad sa pamamagitan ng kapilya na yung isa roon, nakita may kahirapan yung isang nanay na walang pang-inject sa bata, hindi mabubuhay ang bata. So, naghanap siya ng pwede mag-adapt. Bukal ba sa loob ng nanay na ialok yung bata? Or tawag ng, kumbaga, ito ay pangangailangan na lang. Napilitan na ang nanay. Bukal, sir. Kasi Paano mong bukal? pangalawang pa-adapt niya na yan eh. Tapos may pangatlo naman. So, ngayon, so in other words, itong tao na to, baby factory. Gagawa siya ng bata, tapos Opo, parang ganun, sir. Nakinig ka. Doon pala sa aking pag-iimbestiga at hindi ako nakikialam, may nakita na akong problema. Hindi ako sangayon sa iyong pag-a-adapt. Pero hindi akong batas, ginigising lamang kita na para ikay nakita mo at malagay mo sa sarili mo. Balik rin natin sa sitwasyon, ikay nanay, walang pera. Gagawin mo kayang gagawin ng nanay? Oo, hindi. Hindi. Bakit? Kasi anak ko siya, sir. Oh. So sa makatuwid, yung isa, parang utang na loob sa'yo na tinanggap mo dahil sa 1.5. Ano kaya kung yung 1.5 binigay mo na lang? Hindi, tulong ko na lang sa'yo niya. Buhay mong bata. Inano, sir, eh. Kusa niya rin binigay yung bata. Eh. Bakit? Nandoon ka ba? Opo. Saan? Pumunta ka? Pumunta po kami kasi mayroong kaming kasulatan. Bakit ka nakahanda ng kasulatan? Bakit mo nalaman na pangangailangan? So kasama ka doon sa scheme na, kumbaga, nakikipagkuntsabahan ka doon sa baby maker.
advice ko sa'yo, pakinggan mo. Mali ang proseso. Pinagsamantalahan mo ang mga taong gipit. Pinagsamantalahan mo ang kasalatan ng magulang, tatay o nanay. Maaring mali ang kalang ginagawa. Sino ba ang maghuhusga sa kanila? So yung bata na yung binenta. Hindi yung batang iniwan sa iyong pintuan. May pananamantala ang iyong pag-a-adapt. Hindi ito aksidente yung pagpunta mo sa akin. Sa palagay mo kaya, aksidente yung pagpunta mo sa akin? Sino nagdala sa iyo sa akin? Ang Panginoon po, para ma-advise na niyo po ako. Ano yung sinabi mo? Hindi kita in-advisean, nilinaw ko lang sa iyo. Iba yung payo. Ngayon alam mo na. Tama rin na napunta ka sa akin. Opo, maraming salamat, Okay. sir. Unang-una sa lahat, kailangan mag-comply or sumang-ayon or sumunod sa batas ng pag-aampon ng isang tao bago siya ay makapag-ampon ng formal. Dapat siya ay mag-file or magsampa ng isang kaso na naukol sa pag-aampon sa tamang korte, no, na may saklaw doon. Dapat siya ay at least 16 years older ng tao na amponin niya. Siya ay may kakayanan na bigay yung mga pangailangan ng bata para sa ikabubuti ng bata sa kanyang paglaki. Ito ay isang proseso na pagdadaanan sa isang paglilitis kung saan ang husgado ay magpapasya kung ang isang tao ay karapat-dapat nga na maging magulang ng isang batang inaampon. Ito ay hindi biro at kaya nga ito ay dinadaan sa isang tamang proseso sa isang husgado na kasama rin ang isang kinatawan galing sa kagawaran ng social welfare development, gagawa ng isang pagsusuri at pag-aaral doon sa tao na gustong ampunin at sa tao na gustong umampon para makita kung ang environment or yung kapaligiran na kalalakihan ng taong aampunin ay naaangkop sa kanyang wastong paglaki.